Happy Sunday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan yung malamig na northeast monsoon or amihan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, habang meron tayong shear line o yung linya pa rin po kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan plus mainit na hangin galing Pacific Ocean. Samantala po, patuloy din nating minomonitor ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility over the Pacific Ocean. As of 3 in the afternoon ay nasa higit 1,600 kilometers ang low pressure area sa silangan po ng Mindanao. Base sa ating analysis, mataas ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression or ganap na bagyo na within the next 36 hours or hanggang bukas. Base po sa forecast track ng Pag-asa or forecast analysis po ng Pag-asa, for the next 2 days or hanggang sa Tuesday ng gabi ay naasang mabagal na kikilos pakaliwa or westward itong nasabing weather disturbance. At unti-unting lumalakas given po na favorable yung ating weather conditions gaya ng mainit na sea surface temperature plus mababang vertical wind shear or hindi masyado nagkakaiba yung hangin sa ibaba at itaas na parte ng atmosphere. Pagsapit naman po ng Wednesday ng gabi, posible na itong pumasok ng ating area of responsibility at kung maging bagyo man po, ay papangalanan natin ito na kabayan o yung magiging pang-11 bagyo for the ski year 2023 at magiging unang bagyo naman po for the month of November. Inaasahang kikilos pa rin po pa west-northwest o aangat ng bahagya pakaliwa itong nasabing weather disturbance. Kaya pagsapit po ng Thursday ng gabi ay inaasahang nasa may silangan na ito ng either Caraga region or Eastern Visayas. Possible pa mo magbago yung tinatahak na direksyon at yung track at even yung lakas na nakikita natin regarding sa nasabing weather disturbance. Kaya palagi po magantabay sa ating mga updates dahil the moment na maging tropical depression ito sa labas ng ating PAR, maglalabas po ng official track ang Pag-asa. Base naman po sa ating latest satellite animation, yung magiging weather natin for tonight hanggang bukas ng madaling araw, asahan yung maulang panahon over Aurora and Quezon provinces dulot po ng shear line o yung banggaan nga ng mainit at malamig na hangin, plus asahan ng bahagyang malamig na temperatura over here in Northern Luzon, lalo na po sa may Batanes and Babuyan Islands, merong mga may hinang ulan epekto ng northeast monsoon. Asahan naman yung mga isolated light rains over the rest of Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region na sasamahan ng puno-pulong pag-ambon lamang po. And for the rest of the country, kabilang po ang Metro Manila, generally bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan overnight, nasasamahan lamang ng mga localized thunderstorms o itong mga puti dito sa may parting Palawan, sa may Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. May mga isolated rain showers pa sa ilang bahagi po ng Visayas and Mindanao. At walang direct effect yung nasabing low pressure area. Tomorrow naman po, araw ng Lunes, that's November 13, asahan ng mataas na tsansa ng ulan over Bicol Region, gayon din ng Quezon Province at mga probinsya pa po ng Laguna and Rizal. Epekto po yan ng shear line, kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Magdala rin po ng payong ang ating mga kababayan over Aurora, Cagayan Valley at halos buong Cordillera Administrative Region, dulot po ng northeast monsoon or amihan, asahan yung mahina hanggang katamtaman ng mga pag-ulan. Habang sa natitirang bahagi po ng Southern Luzon, lalo na dito sa may Oriental Mindoro, Marinduque and Romblon, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan umaga pa lamang, bagamat sumisilip si Haring Araw. For the rest of Calabarzon, Metro Manila, rest of Central Luzon, generally bahagyang maulap na kalangitan at sasamahan lang po ng mga saglit na pag-uulan. Habang dito naman sa may Ilocos Region, mababa pa rin po ang chance ng ulan, lalo na po sa dakong umaga hanggang tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan dito po sa may Eastern Visayas, lalo na sa mga probinsya ng Northern Samar and Eastern Samar. Magdala po ng payong at mag-ingat sa mga posibleng pag-uulan na maaaring mag-cause ng mga flash floods or landslides. Dito naman po sa western and central portions of Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Aasahan din po ang mga pag-ulan, lalo na dito sa may parteng Aklan and Capiz. Epekto na rin po yan ng unti-unting pagbaba nitong shear line at may mga localized thunderstorms in other areas of Panay Island and Central Visayas. Habang dito naman po sa Mindanao, bahagyang maulap at minsang maaraw pa rin ang kalangitan, nasasama ng mainit at maalinsangan na tanghali, lalo na po dito sa may southern portions of Mindanao. Sa dakong hapon hanggang sa madaling araw, may mga localized thunderstorms tayo na wala pong kinalaman dun sa low pressure area na nasa labas ng ating area of responsibility.
For tonight, asahan po natin ng matataas na mga pag-alon dahil sa paglakas ng amihan hanggang 5 meters po, nasa halos 2 palapag ng gusali ang aabutin dito sa may parting Batanes, baybayin ng Ilocos Norte at hilagang baybayin po ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. May tendency po na pagbawalan pumalawat ang ating mga kababayan doon, lalo na yung mga nangingisda. And given na sa mga susunod po na araw ay lalakas pa itong ating northeast monsoon, mataas din ang tsansa na magkakaroon din tayo ng mga sea travel suspensions at matataas na alon dito po sa baybayin ng Ilocos Region hanggang sa may Zambales at dito rin po sa kabilang banda sa may Cagayan Valley, pababa po ng Aurora, Quezon at silangang baybayin pa po ng Bicol Region. And for the next 3 days, asahan pa rin po ang mga pag-uulan dulot ng shear line over the eastern sections of Southern Luzon and Visayas, habang dito sa may Northern, Central Luzon at ilang parte pa po ng Southern Luzon ay may epekto na po ng northeast monsoon. So bababa ang temperatura lalo na po sa madaling araw ng karamihan ng ating mga kababayan. Habang pagsapit po ng Thursday, Wednesday ng gabi hanggang Thursday, dahil nga po lumalapit itong low pressure air na possible na maging bagyo, yung trough or yung extension nito ay magpapaulan naman over the eastern sides of Visayas and Mindanao. So kung dito sa Metro Manila, kung mapapansin po nila, mababa na yung chance ng mga thunderstorms dahil po lumalakas yung ating northeast monsoon. So asahan lamang po yung mga isolated light rains, mostly makulimlim po ang panahon, pero hindi naman po sasamahan niya ng malalakas at tuloy-tuloy na ulan. Sa ating mga kababayan po sa Baguio City and the rest of Cordillera Region na rin po, asahan ng unti-unting pagbaba ng temperatura. Possible po yung 14 to 15 degrees Celsius sa madaling araw at sasamahan din ito ng makulimlim na panahon at meron lamang pong tsansa ng mahina hanggang katamtaman na ulan, lalo na po sa Tuesday. Sa ating mga kababayan over Bicol Region, asahan pa rin po ang maulang panahon Tuesday hanggang Thursday. So kung lalabas po ng bahay ay magdala po ng payong. Meron tayong pamisang-misang malakas na ulan na posible po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon. Sa atong mga kaigsonan din na over Metro Cebu, Tuesday and Wednesday, bahagyang maulap at misang maaraw naman ng kalangitan, nasasamahan ng mga localized thunderstorms or pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon. Then pagsapit ng Thursday, mataas na ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali pa lamang at maaaring magkaroon na ng mga pag-ulan pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend dahil dun sa paglapit ng weather disturbance. At panghuli sa atong mga kaigsonan din na over Metro Davao, Tuesday and Wednesday, bahagyang bubuti pa naman po yung panahon doon at sasamahan lang ng mainit at malinsangang panahon hanggang 33 degrees Celsius. Then pagsapit po ng Thursday, magiging makulimlim na ang malaking bahagi ng Caraga and Davao Region at sasamahan din niya ng mataas na tsansa ng ulan, lalo na po sa may Davao Oriental and Surigao provinces. Mag-ingat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at magpapatuloy yung mga pag-ulan bago mag-weekend. Ang araw ay lulubog 5:25 ng hapon bukas at mamaya at sisikat ito bukas 5:56 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa, magandang solusyon.